Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat na sumusubaybay sa programang Jesus is the Answer. Sa gabing ito ay ako po inyong lingkod, Pastor Emeline Eliseo Gioliege, na minsan pa po ay binigyan ng pribilehiyo ng Panginoon upang makapag-share ng salita ng Diyos sa inyo na pinamagatang The Light is a Present Glory of God. Mula po sa Revelation chapter 21 verse 23. Sabi po sa wikang Banyaga, the city does not need the sun or the moon to shine on it, for the glory of God gives it light, and the lamp, it is lamp. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita, Ama. Purihin ka sa gabing ito minsan pa. Salamat sa Santong Espiritu na siyang mag-take over sa pamagitan po ng aming Panginoong Jesucristo. Maraming salamat na pagpalain kaming lahat sa pakikinig po at pag-aaral ng iyong mga salita. Salamat sa tagumpay ng pangangaral ng salitang ito. Hayaan mo po na maganap po nawa na sa salita mong hatid kami nagsigaling at nangagligtas sa kapahamakan sa ng darating. Purihin ka sa aming kalagitnaan at salamat sa iyong mga salitang mahayag sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. The light is a present glory of God. Na anong ibig sabihin? Kung saan ang liwanag, nandoon ang glory ni Lord, His signs and wonders and miracles. Sabi nga, kung saan may liwanag, nandoon ang presensya ng Diyos na may hatid na miraculous work. Do you agree with me? Sabi sa wikang Tagalog sa Revelation chapter 21 verse 23, hindi na kailangan ng araw o ang buwan upang liwanagan ang lungsod na ang tinutukoy po dito ay ang kalangitan, ang kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kaningningan ng Diyos ang nagbibigay liwanag. Liwanag doon at ang kordero ang siyang ilawan. So, makita natin na sino ang kordero. Ang kordero ay walang iba kundi si Jesucristo. Kaya, sa John chapter 8 verse 12, Jesus Christ Himself describes that He is the light. Sabi niya, nagpakilala siya sa sanlibutang ito. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao, wika niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di nalalakad sa kadiliman. Si Jesucristo mismo ang nagpatotoo na siya ang ilaw ng sanlibutan. Bakit siya yung ilaw ng sanlibutan? Dahil siya yung source ng kaliwanagan. Dahil siya lamang ang nagmula sa langit at nagpakatao at pumunta dito sa lupa. So, kung ang Diyos sa kalangitan ay nagniningning sa liwanag, I'm sure na siya na Diyos na pumarini sa sanlibutan, kailanman ay hindi mawawala ang kanyang liwanag. And always remember na kung saan may liwanag, nandoon ang presensya ng Diyos. At kapag nandoon ang presensya ng Diyos, nagmamanifest ang kanyang shining glory. Na anong ibig sabihin ng glory of God? Sabi nga, nagmamanifest ang kanyang mga miracles work. His signs and wonders and miracle. Hindi maaari na ang isang lugar o ang isang tao na siyang pinananahanan ni Kristo Jesus ay hindi siya maaaring hindi magliliwanag. Dahil ang kanyang tinanggap ay isang Diyos na siyang liwanag.
Kaya si Kristo Jesus, bagaman siya'y nagpakatao sa mundong ito, but always remember that our God, Jesus, is a deity God. Kaya makita natin that Jesus is 100% God and He is 100% man. Kaya nung siya'y pumunta dito at nagpakatao, taglay-taglay na niya ang liwanag na ito. Bilang isang taong banal at matuwid na nagmula sa langit. At makita natin, kakaiba yung kanyang ilaw. Ang kanyang ilaw ay nagbibigay buhay. Ibig sabihin, ang sinumang patay, espiritual na tao, kapag nag-connect sa Kanya, tumanggap sa Kanya, nakiisa sa Kanya, ay magkakaroon ng tunay na liwanag ng buhay. Ang kanyang madilim na buhay ay muling magliliwanag sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang ilaw ng sanlibutan. At ang pangako niya, ang sinuman na sumasa Kanya na nagkaroon ng liwanag na nagbibigay buhay, sabi niya, di na lalakad sa kadiliman. Hindi na makapanaig sa buhay ng tao ang kadiliman. Dahil kailanman ang isang taong nasa liwanag ay hindi na dapat maisahan ng kadiliman. Dahil kahit anong gawin ng kadiliman, kahit takpan ng kadiliman ang liwanag, ay hindi niya magawang takpan ito. Walang anumang kadiliman na pwedeng manaig sa busilak ng kaliwanagan ng liwanag ng buhay na hatid ni Kristo Jesus na siyang ilaw o liwanag ng sanlibutan. Kaya sabi niya, ang sumusunod sa akin ay magkaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di na kailangan at di nalalakad sa kadiliman. Ang isang tao na tunay na nasa kay Kristo na, sabi nga ng Panginoon, ang sino man ang sa Kanya kailanman ay hindi na maaagaw sa Kanyang makapangyarihang kamay. We are secured in the presence of our Lord Jesus Christ. May selyo na tayo ng Santong Espiritu. May tatak na tayo'y pagmamay-ari ng ating Panginoong Hesus. Kaya mapatunayan mo sa mga kapanahonang ito ang tunay nga na nasa kay Kristo. Dahil kahit sa kanyang kapaligiran, saan man siya magpunta, ay napakaraming temptation, napakaraming kadiliman. Pilit man siya itempted ng kadiliman, ngunit kahit kailan, hindi siya madaig ng temptation, hindi siya madaig ng kadiliman kapag ang isang tao ay ganap na nabuksan na ang kaisipan at ganap ng pinalaya ng Diyos sa kanyang kasalanan at sa kanyang madilim na pamumuhay. Hindi niya hahayaan na siya'y muli madimlan. Hindi niya hahayaan na siya muli ay maalipin ng kasalanan. Dahil ang kanyang puso't kaisipan ay tunay na lubos ng naliliwanagan. Hindi na siya matempted ni Satanas. At hindi niya na naising pumunta muli
sa kadiliman. Hindi niya ligaya ang mamuhay sa kadiliman. Pilit niyang hingiin ang biyaya ng Diyos na tulungan siya patatagin ang kanyang pananampalataya. Lagi siyang umiiyak sa Diyos at hingiin ang patnubay at gabay ng Santong Espiritu. Dahil ang isang tao na tunay na niliwanagan na ni Kristo Jesus, hindi na niya nais bumalik sa pagkakasala o sa kadiliman sa mundong ito. Nandoon lagi ang kanyang pagsusumamo sa Diyos na tulungan siya na huwag magkamali. Kaya ang isang tao na sinasabi na siya'y Kristiyano or born again Christian, ngunit nag-i-enjoy pa sa sikretong paglaro sa kadiliman, is a questionable. Kapatid, kung tunay na ikaw ay naliliwanagan ni Kristo Jesus, hindi biro ang liwanag. Liwanag ni Kristo Jesus ay nagbibigay sa iyo ng buhay. Buhay patungo doon sa piling ng Diyos. Buhay na kung saan ay buhay ka espiritual. Hindi ka na patay espiritual. Hindi ka na sakop ng espiritong swail or taksil. Kapag ikaw ay tunay na nasa liwanag, hindi mo naisin na muling bumalik sa putikan, muling bumalik sa kadiliman. Ang laging iniiyak mo na ngayon sa Diyos ay tulungan ka, bigyan ng lakas, mapagtagumpayan mga pagsubok at problema dahil ayaw mo nang magkasala sa Diyos. Yan na yung damdamin ng isang tunay na naliliwanagan. Mahal niya ang buhay na maliwanag na bigay ni Kristo Jesus. At wala siyang ibang nais sundin at isa pamuhay kundi si Kristo Jesus. Ayaw na niya ng kadiliman. Diring-diri na siya sa kasalanan. Ayaw na niya na may sinisikrito tinatagot dahil ayaw na niya maging hipokrito sa harapan ng Diyos at sa harapan ng kanyang kapwa. Ayaw na niya na ang kanyang sarili mismo ay konsintihin niyang isang sinungaling. Ayaw na niyang lukuhin ang kanyang sarili. Siya'y tunay na totoo na. Mahihiya siya sa Diyos at sa kanyang kapwa kapag siya ay nagiging plastic o nagpapakuno-kuno na katulad ni Satanas na nagkukungwaring banal ngunit Satanas. Ito na ang panahon, makikita na talaga. Even you, marirealize mo na. Kung ikaw Kristiyano, may desire ka pa sa mundong ito, masaya ka pang nagko-compromise, nagpapatunay, hindi ka born again. Hindi ka kay Kristo. Pero sa isang tao, na andoon ang problema, andoon ang temptation, andoon ang struggle, ngunit pilit niyang mapagtagumpayan ito sa biyaya at tulong ng Diyos. Dahil ayaw na niyang bumalik pa sa putikan at sa kadiliman. Ayaw niya muling saktan ang damdamin ng Diyos. Ayaw niya muling lukuhin ang kanyang sarili. Gusto na niyang magpakatotoo na siya'y tunay na anak ng Diyos at namumuhay sa liwanag na bigay na buhay na liwanag ni Kristo Jesus. Siya'y tunay na totoo na follower, witnesses, at anak ng Diyos at lingkod ng Diyos. Kaya Apostle Paul described also the gospel as the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. So, na-describe ni Apostle Paul na ang gospel as the light of the knowledge of the glory of God ay nasa mukha ni Kristo Jesus. Always remember that the Word is Jesus Christ Himself. Kaya, sa lahat ng mga nagmamahal
nais makinig ng salita ng Diyos na totoo. Nais mag-aral. Nagdi-desire na matuto at malaman at makilala kung sino ang Diyos. Gutom sa mga salita ng Diyos. Uhaw sa mga salita ng Diyos. Nagpapatunay lang na ikay nasa liwanag, kapatid. Hindi ka nagsasawa sa salita ng Diyos. Hindi ka nagsasabi, dilimana na naman. Ano ba yan? Jesus is the answer na naman. Mga Sunday services na naman. Wala man lang kasawa-sawa ang mga ito. Puro word of God, word of God. Hindi mo na yun masabi. Ang gusto mo lagi ay makinig ng salita ng Diyos. Ang gusto mo lagi mag-aral ng salita ng Diyos. Dahil ang isang tao na nasa liwanag ay gusto niyang mapuno ng kaalaman at karunungan. Dahil nakikita niya ang glory ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At nakikilala niya na ang salita ay si Kristo Jesus. Dahil nais niya makilala ng lubusan si Kristo Jesus sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Kaya kapatid, kung ikaw ay nagsasawa na makinig ng salita ng Diyos, question sa iyo. Pero sa isang Kristiyano na born again, nais niya pagising sa umaga, salita ng Diyos. Tanghali, salita ng Diyos. Sa gabi, salita ng Diyos. Alam na niya yung schedules ng mga programa ng Church of God's Miracles. Alam na niya ang schedules ng Daily Manna, Jesus is the Answer, at ang lahat ng mga programa ng Church of God's Miracle patungkol sa pangaral ng salita ng Diyos. Hindi na niya sinasabi, ayoko yung makinig kay Pastora Amy. Gusto ko na lang niya kay Pastora Vicky. Ayoko yung makinig kay Pastor Jun. Gusto ko yung kay Pastor Lito. Wala na. Ang gusto ng tunay na naka-identify na ang salita ng Diyos, the knowledge and wisdom of the Lord is the light, and that light is the glory of God, at makikita sa mukha ni Jesucristo. Ito na yung makikita mong tunay na matured, na tunay na born again Christian. Gusto niya magpapuno. Kasi gusto niya mag-grow. Gusto niya mangugat, tumubo, lumago. Gusto niya ma-sure na makilala kung sino talaga si Kristo Jesus, upang lubos na malaman din niya kung ano yung nais ni Kristo Jesus na buhay, na isa pamuhay niya. Lagi siyang nauuhaw sa presensya ng Diyos. Lagi siyang nagugutom sa salita ng Diyos. Gusto niya lagi maranasan, kaulayaw, or the more na makilala niya si Kristo. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 4 verse 6, sapagkat ang Diyos na nagsabing mula sa karimlan ay sisilang ang liwanag, ay siya ring nagbigay liwanag sa aming mga isip, upang makilala ang kadakilaan ng Diyos na naghahayag sa mukha ni Kristo. See? Nabubuksan na ngayon ang iyong kaisipan, naliliwanagan na ngayon ang iyong kaisipan. Hindi ka mabuboring, hindi ka tatamarin. Wala ka nang pipiliin na kung sinong mga lingkod ng Diyos lang ang iyong pakinggan at hindi pakinggan. Makikita mo na ngayon yung kaibahan, yung mga gift ng iba't iba, gift ng bawat mga lingkod ninyong mga pastor. Kaya hindi ka mabuboring. Kasi kilala mo na kung paano si Pastora Amy mangaral. Iba si Pastora Amy mangaral kay Pastora Vicky, iba si Pastora Vicky mangaral kay Pastora Ana, iba si Pero hindi mo na kinukompare kung sinong magaling. Makikita mo na ngayon na sa biyaya ng Diyos, makita mo na ang liwanag ng salita ng Diyos,
knowledge and wisdom and glory of God sa buhay ng mga lingkod ng Diyos, at ang bawat gift, ang tigas na, ang bawat mga gift ng Panginoon, ini-enjoy mo na yung katangian ng bawat mga pastor mo, mga pastor niyo. Hindi mo na kinukompare kung sinong anointed sa kanila. Ngayon nakikita mo na ang lahat ay may taglay na liwanag ni Kristo, at ang bawat isa ay nagmamanifest ang glory na Lord. Iba't iba yung kanilang mga gift, at ang kanilang mga kahinaan ay cute na sa iyo. Hindi ka na to turn off sa ano ba yan magsalita sa Pastor Amy, parang bakiking Bisaya talaga. Ano ba yan si Pastor John, parang galit naman lagi mangaral ito. So wala na yan, excited ka nga. Ito, ang saya to ng pastor namin. Parang akala mo galit to magsalita, pero enjoy ka makikinig. Diba? Lahat ng, bagaman may nakita kayong kahinaan ng bawat mga speakers, mga lingkod ng Diyos, kahit hindi mga pastor at pastora, no? Sabi nga, nakikita nyo ngayon, mabibless ka, kahit hindi siya pastora magsalita, nabibless ka. Sa puso ng isang tao na kung saan ay tinanggap ng salita ng Diyos, knowledge and wisdom of God is the light, and this is the presence of the glory of God, exciting ka kung ano yung dala ng mensahe ng bawat lingkod ng Diyos na nagpapahayag ng salita ng Diyos. Excited ka kung ano na naman ang mga mensahe ng Diyos para sa iyo na hatid ng kanyang mga lingkod. Hindi ka na parang baby Christian na may pinipili ka lang ng mga pastor na pakinggan. Aware, kapag mayroon kang ina-idolize na pastor, it's a big question. I-rebuke mong idolatry sa iyong sarili. Sabi nga, ang tunay na walang ibang hinahangad ay ang light of the knowledge of the glory of God sa mukha ni Kristo na siyang salita, ay ang hanap mo yung kung ano ang messages ng Diyos sa iyo na magbigay sa iyo ng liwanag at upang ang iyong buhay ay maging maliwanag. At makikita sa iyo ang glory of God. Dahil kung saan ang salita ng Diyos na siyang liwanag, nandoon ang presensya ng Diyos. At kung nandoon ang presensya ng Diyos, nandoon ang glory ng Diyos. At ano yung glory ng Diyos? His miraculous work sa iyong buhay. Ano yung ibang example na miraculous work ng Diyos sa iyong buhay? Ikaw ngayon ay nagiging totoong Kristiyano, naboborn again ka sa pakikinig ng salita ng Diyos. Paano mapatunayan na ikay tunay matured at born again Christian na? Nakahanda kang tanggapin ang tunay na mga salita ng Diyos sa iba't ibang klase na mga lingkod ng Diyos na alam mong totoo na lingkod ng Diyos. Hindi mga sinungaling lingkod ng Diyos. So na-enjoy mo ngayon. Excited ka kung anong mensahe ng Diyos sa iyo na dala ni Pastora Amy. Excited ka kung anong mensahe ng Diyos na dala sa iyo ni Pastor John. Excited ka kung anong mensahe na dala ng Diyos sa pamagitan ng mga lingkod ng Diyos na kahit hindi sila pastor. Excited kang makinig. Ang priority mo na yung kung ano yung mensahe ng Diyos upang magbigay sa iyo ng liwanag ng buhay. Upang patuloy na makilala mo si Kristo Jesus sa iyong buhay at ganap na mahayag ang kanyang glory sa iyong buong buhay o katauhan. Always remember na kung saan nahayag ang salita ng Diyos, nandoon din ang presensya o kaluwalhatian ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa Matthew chapter 18 verse 20, sapagkat na saan may 2 or 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. So walang kaiba. Sabi nga, nagkakatipon-tipon tayo, live stream,
or face to face, hindi na ngayon yan distraction. Face to face or online, or sabi nga, live stream, tayo nakatunghay. Hindi na yan problema sa atin. Ang mahalaga ay nakikinig ka ngayon at nakahanda ka. Exciting. Pakinggan ang mga lingkod ng Diyos. At nakahanda kang makinig. Dahil may hinihintay ka mula sa Diyos. Sa pamagitan ng mga lingkod ng Diyos. Dapat exciting ka. Kung ano na namang mensahe dala ni Pastora Amy para sa iyo, anong mensahe dala ni kung sino pang mga lingkod ng Diyos para sa iyo. Wala na sa iyo kung face to face man yan, online man yan, at kung sinong mga lingkod ng Diyos. Ang mahalaga sa iyo ngayon ay ang salita ng Diyos na siyang liwanag, na siyang nagpapakilala ng presensya ng Diyos, at kung saan ang presensya ng Diyos, doon nahahayag the shining glory of the Lord sa buhay mo. Kaya makikita mo, nagbabanaag ka. Kaya ikaw ay nagiging asin at ilaw din sa lahat ng mga tao na iyong makasalamuha. At kung saan ka magpupunta, nandoon din ang liwanag ni Kristo na dala-dala mo ang salita at ang glory ni Lord sa buhay mo. Dahil kapag nakababad ka sa salita ng Diyos sa buong araw-araw, buong gabi, araw, hindi ka magbubusilak Dahil nagpapatunay ng salita ng Diyos is the light, or ang salita ng Diyos is Jesus Christ Himself, and Jesus Christ Himself, nagpakilala siya na siyang liwanag. At kung saan ang liwanag, nandoon ang glory ng Diyos. Kung saan ang liwanag, nandoon ang presensya ng Diyos. At kung saan ang presensya ng Diyos, nandoon ang manifestation of the glory of God. There are signs and wonders and miracles, and without your knowing, ikaw na nakatunghay, na sa lahat ng oras ay nakikinig ng salita ng Diyos. Habang nakikinig ka ng salita ng Diyos, nagliliwanag ka. Bakit? Kasi nakikilala mo kung sinong salita na siyang liwanag na masumpungan mo sa mukha ni Kristo Jesus. The more na makilala mo si Kristo, at kapag the more na makilala mo si Kristo, the more na mai-inlove ka kay Kristo. At kapag the more na nai-inlove ka kay Kristo, si Kristo naman ay the more na mai-inlove din sa'yo, at the more na magpapakilala siya sa'yo. At kapag ganap na kilala mo na si Kristo, maging matatag ka at tibay sa iyong pananampalataya. At ang sabi ng Diyos, hindi niya bibiguin ang sinuman na nanalig sa Kanya. Hindi mapapahiya ang sinumang nananalig kay Jesus. Dahil nakilala mo siya, kaya nakuha mong manalig. At sa iyong pananalig, magagawa mong tawagin siya sa lahat ng oras kapag kailangan mo ng tulong upang ikay hindi magapi ng kadiliman. At ang sabi ng Diyos, Roma 10:13, kapag tumawag ka sa pangalan ni Jesus, ikay maliligtas. Ililigtas ka na Jesus na siyang salita, na siyang nagpakilalang liwanag. At ang liwanag na ito, kung saan ang liwanag, nandoon ang presensya ng Diyos. At kung saan nandoon ang presensya ng Diyos, nandoon ang glory ng Diyos. And what is the glory of God? His miraculous work. Makasumpong ka. His signs and wonders and miracles. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Ito pang napakaganda. 2 Corinthians chapter 3 verse 17. For the Lord is the Spirit, and wherever the Spirit of the Lord is, there is freedom. Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu. At kung saan naroon ang Espiritu, ang Panginoong naroon din ang kalayaan. Kaya anong ibig sabihin?
Kung nasaan ang liwanag, nandun ang presensya ng Diyos. At kapag nandun ang presensya ng Diyos, nandoon ang glory ng Diyos. At anong hatid ng glory ng Diyos? Lalaya ang lahat ng tao sa kadiliman. Makakalaya sa kasinungalingan. Makakalaya sa kadiliman, sa anumang pang-aalipin ng kaaway at kadiliman. At maghahari sa Kanya ang liwanag ni Kristo. At makalaya siya sa lahat ng anumang mga bondages ng kaaway. Paul encountered the light, presence, glory of God. Sa Gawa chapter 9, 3-6, naglakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Anupat na subasob siya at narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig?" "Sino po kayo, Panginoon?" tanong niya. "Ako'y si Jesus, ang iyong inuusig," tugon sa kanya. "Tumindig ka't pumasok sa lungsod. Sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin." So makita natin, dahil sa liwanag na taglay ni Kristo Jesus, nakalaya si Saulo at naging Pablo. At nagamit siya ng Diyos mightily dahil kanyang na encounter ang liwanag, the presence and the glory of God. Nakalaya siya sa kanyang old nature at ginagamit siya mightily. Kaya kapatid, kung nais mong katulad ni Pablo, magbabad ka sa salita ng Diyos. Hayaan mo na ma-encounter mong liwanag ni Kristo, na siyang presence ng glory ng ating Panginoon. Makamtan mo ang kalayaan sa lahat ng bondages ng kaaway at ng kadiliman. Kaya sa oras na ito, tanggapin mo si Kristo na iyong liwanag.